Ito ang uniform mo. Isuot mo araw-araw. At ito ang pinakamahalagang patakaran sa lahat. Sa loob ng pamamahay na ito, ikaw ay si Yaya Lenny. Ang Elena Reyes na kilala ng anak ko ay matagal nang patay. Naiintindihan mo ba? Ang malamig at mayuming boses ni Doña Esmeralda de Alegre ay parang yelong gumuhit sa kanyang likuran. Bawat salita ay may bigat, isang kasunduang tinatakan hindi ng tinta, kundi ng mga luhang pilit niyang pinipigilan. Tumango si Elena, hindi magawang mag-angat ng tingin mula sa sahig na gawa sa marmol na mas malamig pa sa boses ng matanda. Inabot niya ang uniforme ng isang yaya, isang simpleng puting blusa at asul na palda. Ito na ang magiging balat niya, ang magiging pagkatao niya sa lugar kung saan minsan siyang nangarap na maging reyna. Naiintindihan ko po, ma'am, sagot niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Ito ang presyo. Ang presyo para makita at mayakap ang mga anak na ipinagkait sa kanya ng tadhana. Ngayon, sa kanyang unang araw, nakatayo si Elena sa harap ng salamin sa maliit na silid na inilaan para sa kanya. Ang silid ay nasa pinakalikurang bahagi ng mansyon, malayo sa mararangyang silid tulugan ng mga de Alegre. Hinaplos niya ang kanyang mukha sa salamin. Ang mga mata niya, na dati puno ng ningning at pag-asa, ay ngayoy balot ng isang kalungkutang mahirap itago. Pilit niyang sinuklay ang kanyang buhok at itinali ito ng mahigpit sa likod, tinitiyak na walang kahit isang hibla na makakawala. Tinanggal niya ang bakas ng anumang kolorete. Kailangan niyang magmukhang simple, pagod at ordinaryo. Isang mukhang madaling malimutan. Ito si Yaya Lenny, bulong niya sa sarili, paulit-ulit na parang isang dasal. Hindi si Elena. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim, pinipilit na patatagin ang sarili bago buksan ang pinto at harapin ang mundong minsan niyang inakalang magiging paraiso niya. Ang mansyon ng mga de Alegre ay mas malaki at mas marangya pa kaysa sa naaalala niya. Ang bawat sulok ay sumisigaw ng kayamanan at kapangyarihan, mga naglalakihang painting sa dingding, mga mamahaling vase na may sariwang bulaklak, at mga chandelier na kumikinang na parang mga bituin. Ngunit para kay Elena, ang lahat ng ito ay isang malaking kulungan. Isang gininto ang hawla. Habang naglalakad siya sa malawak na pasilyo, patungo sa kusina, naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Bawat yabag ay isang pagsubok. Bawat anino ay tila nagbabantay. At pagkatapos, nangyari na nga ang kinatatakutan niya. Mula sa isang pinto sa gilid, lumabas ang isang lalaking matangkad, nakasuot ng isang formal na business suit. Ang buhok niya ay maayos na nakasuklay, at ang kanyang tindig ay nagpapakita ng otoridad at kumpiyansa. Siya pa rin ang Vince na minahal niya, ngunit mayroon ng bahid ng pagod at kalungkutan sa kanyang mga mata na wala roon dati. Nagkasalubong ang kanilang mga landas. Napahinto si Elena, nanlamig ang buo niyang katawan. Para siyang napako sa kinatatayuan, hindi makahinga. Gusto niyang magsalita, gusto niyang isigaw ang pangalan nito, ngunit walang boses na lumabas. Si Vince. Ang kanyang Vince. Tumingin ito sa kanya. Ngunit ang mga matang iyon, na dati tinititigan siya na para siyang ang buong mundo, ay ngayon ay blanko at walang emosyon. Isang simpleng pagtanggol lang ang ibinigay nito sa kanya, isang pagkilala sa isang bagong katulong, isang estranghero sa sarili nitong pamamahay. Pagkatapos ay nagpatuloy na ito sa paglakad, iniwan siyang nakatayo roon, dinudurog ng bigat ng pagiging invisible. Naramdaman niya ang pag-init ng gilid ng kanyang mga mata, isang pamilyar na kirot na pilit niyang nilalabanan. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Mabilis niya itong pinunasan. Hindi ito ang oras para umiyak. Hindi ito ang lugar para maging mahina. Pagdating niya sa malaking playroom, nandoon na sila. Ang 5 anghel na dahilan ng lahat ng kanyang pagsasakripisyo. 5 magkakaparehong mukha, 5 maliliit na batang babae na naglalaro sa sahig. Si Stella, Luna, Lera, Tala at Aurora. Ang kanyang mga bituin. Ang kanyang mga ilaw. Ang kanyang mga anak. Parang pinipiga ang puso niya sa nakikita. Gusto niyang tumakbo palapit sa mga ito, yakapin sila ng mahigpit at hindi nabitawan pa. Ngunit kailangan niyang pigilan ang sarili. Siya si Yaya Lenny. Isang matandang kasambahay, si Manang Josie, ang nagpakilala sa kanya. Mga bata, ito si Yaya Lenny. Siya ang bago ninyong magiging yaya. Ang 5 ay sabay-sabay na tumingin sa kanya, mga matang puno ng kuryosidad.
Si Stella, na mukhang pinakamatapang, ang unang nagsalita. Marunong ka po bang magbasa ng fairy tales? Umiti si Elena, isang ngiting pilit ngunit totoo. Paborito ko yan. Pagkatapos, isang maliit na bata na may dalawang tirintas sa buhok ang lumapit sa kanya. Ito si Luna. May hawak itong isang maliit na bulaklak na pinitas mula sa hardin, isang gumamela. Inabot niya ito kay Elena. Para po sa'yo, sabi nito sa mahinang boses. Tinanggap ni Elena ang bulaklak. Ang simpleng gesture na iyon ay parang isang patak ng ulan sa isang tigang na lupa. Sa isang iglap, nabura ang lahat ng sakit. Ang lahat ng pagod ay nagkaroon ng kahulugan. Napaluhod siya para maging kapantay ng bata. Salamat, napakaganda nito. Nang hapong iyon, tinawag siya sa opisina ni Doña Esmeralda para sa isang formal na tipanayam. Alam ni Elena na hindi ito isang panayam, kundi isang pagpapaalala ng kanyang lugar. Nakaupo ang matanda sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa mahogany, ang kanyang mga kamay ay magkapatong sa ibabaw nito. Ang kanyang mga mata, sa likod ng mamahaling salamin, ay matalas at mapanuri. Umupo ka, Yaya Lenny, utos nito. Sumunod si Elena. Ang bawat salita ni Doña Esmeralda ay may talim. Nagtanong ito tungkol sa kanyang pikaranasan, sa kanyang nakaraan, mga tanong na alam ng matanda ang sagot. Ito ay isang pagpapahiya, isang palabas ng kapangyarihan. Ang mga apo ko ay mahalaga sa akin, sabi ni Doña Esmeralda, diniinan ang salitang piapo. Sila ang kinabukasan ng pangalang De Alegre. Hindi ko papayagan ang sinumang may masamang impluensya na makalapit sa kanila. Siguraduhin mong gagawin mo ng tama. Ang trabaho mo. Walang drama. Walang mga komplikasyon. Trabaho lang. Maliwanag ba? Opo, ma'am. Maliwanag po, sagot ni Elena, ang ulo ay nakayuko. Pagkatapos ng araw na puno ng emosyon, bumalik si Elena sa kanyang silid na pagod ang katawan at kaluluwa. Ngunit bago siya makapagpahinga, habang dumadaan siya malapit sa library, narinig niya ang mga boses mula sa loob. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Boses ni Doña Esmeralda. At boses ni Vince. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit ang pangalan na binanggit ng matanda ay nagpatigil sa kanya. Vince, hindi na pwedeng patagalin pa ito, sabi ni Doña Esmeralda. Ang boses ay matigas at walang bahid ng pag-aalinlangan. Panahon na para pakasalan mo si Beatrice. Kailangan ng mga bata ng isang ina isang tunay na De Alegre. Narinig ni Elena ang pagbuntong hininga ni Vince, isang tunog ng pagkabigo. Ma, napag-usapan na natin to ding. At ulitin ko ulit pagputol ng matanda. Si Beatrice ay mula sa isang mabuting pamilya. Mahal ka niya. At higit sa lahat, siya ang nararapat na ina para sa mga anak mo. Hindi isang kung sino-sino lang. Napatakip si Elena sa kanyang bibig, pinipigilan ang isang hikbi na gustong kumawala. Bawat salita ay isang sampal sa kanyang pagkatao. Isang tunay na ina. Isang tunay na De Alegre. Iyon ang mga bagay na hinding-hindi maibibigay sa kanya. Hindi lang pala ang pag-ibig ni Vince ang kinuha sa kanya, kundi pati na rin ang karapatan niya sa sarili niyang mga anak. At ngayon, may ibang babae na nakatakdang pumalit sa pwestong dapat ay sa kanya. Dahan-dahan siyang umatras, palayo sa pinto, ang puso niya ay basag na basag. Ang unang araw niya pa lang, pero parang gusto na niyang sumuko. Hindi mapakali si Vince. Kanina pa siya nakatitig sa mga numero sa kanyang computer screen, ngunit wala ni isa man sa mga ito ang pumapasok sa kanyang isip. Ang mga quarterly report, ang mga market projection, lahat ay parang mga walang kahulugang simbolo. Ang paulit-ulit na tumatakbo sa utak niya ay ang pag-uusap nila ng kanyang ina kagabi. Panahon na para pakasalan mo si Beatrice. Napahilamos siya sa kanyang mukha, isang buntong hininga ng pagkabigo ang kumawala mula sa kanya. Mahal niya ang kanyang ina, nirerespeto niya ito. Ngunit sa paglipas ng mga taon, ang respeto ay unti-unting nababahira ng pagkasakal. Mula nang pumanaw ang kanyang asawa sa isang aksidente, si Doña Esmeralda na ang nagdidikta ng halos lahat sa buhay niya, lalo na sa pagpapalaki sa 5 bata na sabay-sabay dumating sa buhay niya bilang mga ampon. Ngunit ang pagpapakasal kay Beatrice iyon ay isang bagay na hindi niya matanggap. Maganda si Beatrice, matalino, at mula sa isang pamilyang kasing yaman ng kanila. Siya ang perpektong asawa sa papel.
Ngunit wala siyang maramdamang koneksyon. Ang puso niya matagal nang sarado. Matagal nang may hinahanap na hindi niya maipaliwanag. At ngayon, may isa pang bagay na gumugulo sa isip niya. Ang bagong yaya. Yaya Lenny. May kung anong pamilyar sa babaeng iyon. Hindi niya ito matukoy. Ang paraan ng pagyuko nito ang tila pag-iwas ng tingin. Pero higit sa lahat, ang mga mata nito. Nang magtama ang kanilang paningin sa pasilyo kahapon, kahit isang saglit lang, parang may kung anong kumurot sa kanyang puso. Isang kalungkutan na parang matagal na niyang kilala. Isang pamilyar na sakit na nagpapaalala sa kanya kay. Napailing si Vince, pilit na iwinawaksi ang isiping iyon. Impossible. Si Elena ay matagal nang wala. Kinuha ang bayad na inalok ng kanyang ina at naglaho na parang bula. Iyon ang sinabi sa kanya, at iyon ang pilit niyang pinaniwalaan sa loob ng maraming taon, kahit na may isang bahagi sa kanya na hindi kailanman naniwala. Pinindot niya ang intercom sa kanyang desk. Manang Josie, pakisabi kay Yaya Lenny na dalhin ang mga bata sa garden. It's a beautiful day, kailangan nila ng sikat ng araw. Opo, Sir Vince, sagot ng matandang kasambahay. Mula sa bintana ng kanyang home office, natanaw ang malawak na hardin, pinanood niya ang mga susunod na mangyayari. Lumabas ang 5 magkakaparehong bata, tumatakbo at nagtatawanan. At sa likod nila, marahang naglalakad ang babaeng nakaputing blusa at asul na palda. Si Yaya Lenny. Nakita niya kung paano nito inalalayan si Tala na muntik ng madapa. Nakita niya kung paano nito pinunasan ang dumi sa pisngi ni Aurora. At pagkatapos, umupo ito sa ilalim ng isang puno ng mangga, at isa-isang nagsilapitan ang mga bata sa kanya. Nagsimula itong magkwento. Hindi niya marinig ang sinasabi nito, ngunit nakikita niya ang reaksyon ng mga bata, ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa tuwa, ang kanilang mga bibig ay nakanganga sa pagkamangha. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Vince. Sa loob ng ilang taon, maraming yaya na ang dumaan sa pamamahay na ito, ngunit ngayon lang niya nakita ang mga anak niya na ganito kagaan ang loob sa isang bagong kakilala. Ang ngiting iyon ay agad na naglaho ng isang mamahaling kotse ang huminto sa tapat ng mansyon. Bumukas ang pinto at bumaba si Beatrice Esty, suot ang isang eleganteng dress na tila hindi nababagay sa isang simpleng hapon. Napabuntong hininga ulit si Vince. Great. Just great. Lumabas siya ng opisina para salubungin ito. Beatrice, you're here, sabi niya sa isang pilit na magalang na tono. Of course, darling. I told your mother I'd visit the kids today, sagot nito, sabay halik sa kanyang pisngi. Dala-dala nito ang 5 malalaking paper bag mula sa isang mamahaling toy store. I brought them some gifts. Naglakad sila papunta sa hardin. Agad na nawala ang mahikang nilikha ni Yaya Lenny. Napatigil ito sa pagkukwento. Ang mga bata ay tumahimik, ang kanilang mga ngiti ay bahagyang nawala. Hello, little angels, bati ni Beatrice sa isang masiglang boses na tunog peke sa pandinig ni Vince. Isa-isa niyang inabot ang mga laruan, mga limited edition na manika, mga electronic gadget. Thank you po, sabay-sabay na sabi ng mga bata, ngunit walang sigla. Kinuha nila ang mga laruan at inilagay sa kanilang tabi, at pagkatapos ay muling tumingin kay Yaya Lenny na para. Bang naghihintay na ituloy nito ang naudlot na kwento. Naramdaman ni Beatrice ang malamig na pagtanggap. Tumingin siya kay Elena, mula ulo hanggang paa, na maihalong pagmamata. And you must be the new help, sabi nito. Yumuko lang si Elena. Yaya Lenny po. Hindi ito pinansin ni Beatrice at muling binalingan si Vince. Vince, darling, let's have dinner tonight. Just the 2 of us. There's a new French restaurant I've been dying to try. Tumingin si Vince mula kay Beatrice, na nakangiti ng matamis, papunta sa kanyang mga anak, na tila hindi komportable, at hanggang sa bagong yaya, na nakayuko pa rin, tila gustong maging invisible. Sa isang iglap, nagdesisyon siya. I'm sorry, Beatrice. But I want to have dinner with Envith daughters tonight, sagot niya, sa isang boses na magalang ngunit pinal. Ang ngiti ni Beatrice ay naglaho. Oh. Okay. Some other time, then. Mabilis itong nagpaalam, ang inis ay baka sa kanyang mukha. Nang makaalis na si Beatrice, tila bumalik ang hangin sa hardin. Umiti ulit ang mga bata. Bumalik sila sa pakikinig kay Yaya Lenny.
Pinanood sila ni Vince ng ilang sandali bago bumalik sa kanyang trabaho. Ang isip ay mas lalo pang naguluhan. Kinagabihan, pagkatapos ng hapunan, hindi pa rin siya mapakali. Lumabas siya sa veranda para magpahangin. Mula roon, natanaw niya ang isang anino sa dulo ng hardin, malapit sa mga rosas na paborito ng kanyang yumaong asawa. Si Yaya Lenny. Nakatayo ito roon, mag-isa sa dilim. Akala nito siguro ay walang nakakakita. Nakita ni Vince ang marahang pagyanig ng mga balikat nito. Umiiyak ito. Tahimik, ngunit puno ng sakit. Isang hindi maipaliwanag na pagnanais na lapitan ito at tanungin kung anong problema ang bumalot sa kanya. Humakbang siya pasulong, pababa ng hagdan. Ngunit sa kalagitnaan, napahinto siya. Sino ba siya para gawin iyon? Amo niya ito at siya ay empleyado lang. At bakit ganito na lang ang epekto sa kanya ng kalungkutan ng isang estranghero? Pinili niyang manatili sa dilim, pinapanood ito hanggang sa punasan nito ang kanyang mga luha at bumalik sa loob ng mansyon. Bumalik si Vince sa loob, ang pakiramdam ng pagkalito ay mas matindi pa kaysa dati. Papasok na sana siya sa kanyang silid ng isang maliit na boses ang tumawag sa kanya. Daddy? Si Lera, isa sa 5 kambal, ang pinakamahilig mag-usisa. May hawak itong isang bagay sa kanyang kamay. Yes, princess. Bakit gising ka pa? Malambing niyang tanong. Look what I found, Daddy, sabi nito, ipinapakita ang isang luma at medyo gastado ng pitaka na gawa sa katad. I think it's Yaya Lenny's. It fell from her pocket kanina. Kinuha ni Vince ang pitaka, balak na ibalik ito sa may-ari. Ngunit nang hawakan niya ito, isang kuryente ang tila gumapang sa kanyang mga daliri. Pamilyar. Sobrang pamilyar. Binuksan niya ito at sa isang maliit na plastic window sa loob, may isang litratong kupas na. Nanigas siya. Ang mundo niya ay tila huminto sa pag-ikot. Ang nasa litrato ay isang mas batang bersyon ng kanyang sarili, nakangiti ng malapad, at sa tabi niya ay isang dalaga na may mga matang nagniningning sa saya at pag-ibig. Si Elena. Ang kanyang Elena. Habang nakatitig siya sa imahe mula sa nakaraan, narinig niya ang inosenteng tanong ng kanyang anak. Daddy. Parang may humahabol na demonyo kay Elena. Hindi ang tanong ni Lyra ang gumugulo sa kanya, kundi ang katahimikan ni Vince matapos itong makita ang laman ng kanyang pitaka. Hindi ito nagtanong. Hindi ito nagalit. Kinuha lang nito ang pitaka mula sa kamay ng bata, ibinalik sa kanya ng walang imik, at tinalikuran siya na para bang isa siyang multo. Ang katahimikang iyon ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Kinabukasan, ang bawat anino sa mansyon ay tila mas humaba, at ang bawat tingin sa kanya ni Vince ay may bigat na halos ikalumo ng kanyang mga tuhod. Alam niyang alam na nito. O kung hindi man, malapit na. Ang sikretong iningatan niya ng maraming taon ay unti-unti nang natutuklap, at ang takot sa puso niya ay parang isang malamig na kamay na humihigpit sa kanyang leeg. Ang pinakamatinding pagsubok ay dumating nang magkasalubong sila ni Doña Esmeralda sa pasilyo. Tinitigan siya ng matanda mula ulo hanggang paa, ang mga mata ay parang 2 piyesa ng yelo. Hindi kailangang malaman ng matanda ang tungkol sa litrato. Sapat nang makita nito ang tensyon sa pagitan nila ni Vince para maramdaman na mayroong mali. Yaya Lenny, sabi ni Doña Esmeralda, ang bawat pantig ay may diin. Pumunta ka sa grocery mamaya. Ubus na ang gatas ng mga bata. At isama mo si Stella. Gusto niyang mamasyal. Parang may maliit na kampanang nag-warning sa isip ni Elena. Bakit biglaan? At bakit si Stella lang? Ngunit ano ang magagawa niya? Isa lang siyang utusan. Opo, ma'am, sagot niya, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Makalipas ang 1 oras, sakay na sila ng service car ng mansyon, kasama ang driver. Si Stella ay masayang kumakanta sa tabi niya, hawak ang isang maliit na manika. Sinubukan ni Elena ng ngumiti, sinubukang ibaling ang atensyon sa anak, ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi nawawala. Nasa kahabaan sila ng isang hindi gaanong mataong kalsada nang magsimula ang bangungot. Kailangan nilang bumaba sa isang medyo matarik na daan. Napansin ni Elena na tila bumibilis ang takbo nila. Nakita niya ang driver na paulit-ulit na inaapakan ang preno. Manong, anong problema? Tanong niya. Ma'am, ayaw kumagat ng preno, sagot ng driver. Ang pawis ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang noo.
Binalot ng matinding kaba si Elena. Tumingin siya kay Stella, na ngayon ay tumigil na sa pagkanta at nakakapit sa kanyang braso, nararamdaman ang tensyon. Bibilis pa ng bibilis ang takbo ng sasakyan. Ang mga puno sa gilid ng kalsada ay parang mga guhit na lang na mabilis na dumadaan. Diyos ko po, sigaw ng driver habang sinusubukang ikontrol ang manibela. Sa isang iglap, nawala ang takot ni Elena para sa sarili. Isa lang ang nasa isip niya, si Stella. Sa huling sandali bago sumalpok ang kanilang sasakyan sa isang malaking puno sa gilid ng daan, ginawa niya ang tanging magagawa ng isang ina. Niyakap niya si Stella ng buong higpit, ginamit ang kanyang sariling katawan bilang panangga at ipinikit ang kanyang mga mata. Ang huli niyang narinig ay ang nakakabinging tunog ng bumibiyak na metal at nababasag na salamin. Pagmulat niya, ang unang bumungad sa kanya ay ang puting ilaw ng ospital at ang matapang na amoy ng gamot. Masakit ang kanyang ulo at braso, ngunit wala siyang pakialam. Si Stella. Nasaan ang anak ko? Iyon ang unang lumabas sa bibig niya habang sinusubukang bumangon. Isang nurse ang marahang pumigil sa kanya. Kalma lang po, ma'am. Nasa emergency room po ang bata. Ginagamot na siya. Ilang minuto lang, dumating si Vince, ang mukha ay gusot sa pag-aalala. Kasunod si Doña Esmeralda na may perpektong maskara ng pagkabahala. Anong nangyari? Sigaw ni Vince, ang mga mata ay naghahanap ng sagot. Ang preno, nawalan kami ng preno, halos pabulong na sagot ni Elena. Lumabas ang isang doktor mula sa emergency room, ang mukha ay seryoso. Lumapit ito sa kanila. Di Alegre, ang anak niyo ay nagtamo ng ilang pinsala sa katawan at ulo. Ngunit ang pinakamalaking problema ay nawalan siya ng maraming dugo. Napatakip ng bibig si Vince. Gawin niyo ang lahat, Doc. Babayaran ko kahit magkano. Kailangan natin siyang salinan ng dugo. Agad-agad, sabi ng doktor. Pero may isa pang problema. Ang bata ay may rare na blood type, type O negative. Nagkataon na wala kaming sapat na supply sa aming blood bank. Sinuri na namin ang dugo ninyo, di Alegre, pero hindi kayo kompatible. Ang mga salitang iyon ay parang isang hatol ng kamatayan. Parang gumuho ang mundo ni Vince. Tumingin siya sa kanyang ina na nakatayo lang doon tahimik. Nakita ni Elena ang desperasyon sa mukha ni Vince. Nakita niya ang panganib sa buhay ng kanyang anak. Sa sandaling iyon, nabura ang lahat ng kasunduan, ang lahat ng takot kay Doña Esmeralda. Wala nang Yaya Lenny. Siya si Elena, ang ina. Tumayo siya. Hindi inalintana ang sakit sa kanyang katawan, at lumapit sa doktor, ang mga mata ay nagmamakaawa at puno ng determinasyon. Dok, sabi niya, ang boses ay basag ngunit malinaw. Dok, kunin niyo ang dugo ko. Pareho kami ng blood type. Ako. Type O negative din ako. Natahimik ang lahat. Ang doktor ay nagulat. Si Vince ay natigilan, ang pagkalito at pagkabigla ay malinaw sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Elena na parabang ayon lang ito nakita. Si Doña Esmeralda naman, sa isang saglit, ay hindi nakakubli ng isang kislap ng pagkagapi sa kanyang mga mata. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Kinuhanan ng dugo si Elena at matagumpay na naisalin ito kay Stella. Pagkatapos ng halos isang oras, lumabas muli ang doktor, sa pagkakataong ito ay may ngiti na sa labi. Stable na ang bata. Nailigtas siya ng dugo mo, ma'am, sabi nito kay Elena. You saved her life. Nakahinga ng maluwag si Elena, ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak, mga luha ng pasasalamat. Ngunit ang kalma ay hindi nagtagal. Ang doktor ay lumingon kay Vince, hawak ang mga medical record ng dalawa. Kumunot ang noo nito, tila may isang bagay na hindi magtugma. Sir, I'm confused, sabi ng doktor sa isang magalang ngunit nagtatanong na tono. According to our records, you are the adoptive father. Tama po ba? Tumango si Vince, ang mga mata ay hindi inaalis kay Elena. Nagpatuloy ang doktor, pero ang blood type ni Ma'am Elena at ang resulta ng compatibility test. Imposibleng hindi siya ang biological mother ng bata. Ang mga salita ay binitiwan sa hangin, malinaw at hindi maikakaila. Napako si Vince sa kanyang kinatatayuan, ang kanyang tingin ay lumipat mula sa doktor papunta kay Elena. Ang lahat ng katanungan, lahat ng pagdududa,
lahat ng pamilyar na kalungkutan na nakita niya sa mga mata nito ay biglang nagkaroon ng isang nakakagimbal na sagot. Imposibleng hindi siya ang biological mother ng bata. Ang mga salita ng doktor ay umalinggaw sa pandinig ni Vince, paulit-ulit, na parang isang sirang plaka. Tila huminto ang mundo. Ang ingay ng ospital ay nawala, ang mga mukha ng ibang tao ay lumabo. Ang tanging malinaw lang sa kanya ay ang mukha ng babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Si Yaya Lenny. Si Elena. Ang mga mata nitong puno ng luha, ng takot, at ng isang kalungkutang ayon niya lang tuluyang naunawaan. Ang pagiging pamilyar ng mga matang iyon, ang sakit na nakatago sa likod ng bawat pagyuko nito, lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan sa isang paraan na dumurog sa kanyang puso. Hindi na siya nag-isip. Ang instinct, isang primordial na galit at sakit, ang nagpatakbo sa kanya. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Elena. Hindi ito marahas, ngunit puno ng desperasyon. Sumama ka sa akin, mariin niyang sabi, hindi pinapansin ang nagtatakang tingin ng doktor at ang nanlilisik na mga mata ng kanyang ina. Hinigit niya si Elena palayo sa mataong pasilyo, ipinasok sa isang bakanteng consultation room, at isinara ang pinto. Sa wakas, silang dalawa na lang. Binitawan niya ito at humarap, ang dibdib ay umaalon sa tindi ng emosyon. Sino ka ba talaga? Sigaw niya, ang boses ay basag sa pagitan ng galit at pagkalito. 5 taon, Elena. 5 taon kitang hinanap. At bigla kang susulpot dito bilang yaya ng sarili mong mga anak. Anong klaseng laro to? Napahagulgol si Elena, ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Vince, patawarin mo ako. Patawad, tumawa si Vince nang walang saya. Sinabi sa akin ni Mama na tinanggap mo ang pera at umalis ka. Na ipinalaglag mo ang angki hindi niya matapos ang sasabihin. Napasabunot siya sa sariling buhok. Pero hindi pala. Nanganak ka. At hindi lang isa. 5. 5 anak natin, Elena. At hinayaan mo lang na paniwalaan kong mga ampon sila? Na hindi sila sa akin. Bakit? Bakit ngayon ka lang nagpakita? Sa gitna ng kanyang mga hikbi, sinubukan ni Elena na magpaliwanag. Ang mga salita ay putol-putol, ngunit ang bawat isa ay tila isang patalim na lalong sumusugat sa puso ni Vince. Wala akong tinanggap na pera, Vince, pinalayas niya ako, anya, tumutukoy kay Doña Esmeralda. Sinabi niya sa akin na ayaw mo na sa akin na ikakasal ka na sa iba. Na ayaw mo sa magiging anak natin. Pinaniwala niya ako na tinakwil mo kami. Natigilan si Vince. Ano? Ipinanganak ko sila sa isang maliit na klinik sa probinsya. Mag-isa, pagpapatuloy ni Elena, ang bawat salita ay puno ng sakit ng nakaraan. Sinubukan ko silang buhayin, Vince, ginawa ko ang lahat. Pero sobrang hirap. Wala akong trabaho, wala akong pera. Nagkasakit sila. Ang tanging paraan para mabuhay sila ay iwan sila sa isang ampunan kung saan alam kong may mag-aalaga sa kanila. Iyon ang pinakamasakit na desisyon na ginawa ko sa buong buhay ko. Ang galit ni Vince ay unti-unting napapalitan ng isang nakakakilabot na pagkaunawa. Ang kwento ni Elena tumutugma ito sa kwento ng e-charity case na sinabi sa kanya ng kanyang ina. At pagkatapos, dagdag ni Elena, nalaman ko na lang na inampon mo raw sila. Nalaman kong nasa iyo ang mga anak ko. Kaya ako nagpunta dito. Kahit bilang yaya lang, Vince. Kahit makita ko lang sila. Iyon lang ang gusto ko. Ang buong mundo ni Vince ay gumuho. Ang pundasyon ng kanyang buhay, na itinayo sa mga salita at desisyon ng kanyang ina, ay biglang gawa pala sa buhangin. Lumabas siya ng silid na parang wala sa sarili, iniwan si Elena na umiiyak. Ang kanyang target ngayon ay isa lang. Nakita niya ang kanyang ina na naghihintay sa labas, ang mukha ay kalmado, ngunit ang mga mata ay nag-aapoy. Anong pinagsasabi ng babaeng iyan sa'yo, anak? Malumanay na tanong ni Doña Esmeralda, na para bang siya ang biktima. Totoo ba, ma? Tanong ni Vince, ang boses ay malamig at walang buhay. Totoo ba na pinalayas niyo siya? Naniloko niyo kaming dalawa? Isang peking gulat ang gumuhit sa mukha ni Doña Esmeralda. Vince, ano bang pinaniniwalaan mo? Isang oportunistang babae na bumalik para sa pera mo? O ang sarili mong ina na walang ibang ginawa kundi protektahan ka at ang pamilyang ito? Hinawakan nito ang kanyang braso. Sino ang mas paniniwalaan mo, Vince?
Ang sarili mong ina o ang babaeng iniwan ka noon? Sa unang pagkakataon sa buhay niya, nag-alinlangan si Vince sa sinabi ng kanyang ina. Tinitigan niya ito sa mata at sa likod ng maskara ng pag-aalala, nakita niya ang isang kislap ng takot. Tinalikuran niya ito ng walang salita. Kailangan niya ng katotohanan. Hindi ang bersyon ni Elena, hindi ang bersyon ng kanyang ina. Ang totoong katotohanan. Pumunta siya sa isang tahimik na sulok ng ospital at kinuha ang kanyang cellphone. May isang numero siyang tinawagan, isang pribadong investigador na minsan nang nakatulong sa kanya sa isang corporate issue. Miguel, it's Vince de Alegre, sabi niya, ang boses ay mababa at apurado. May kailangan akong ipagawa sa'yo. Isang aksidente sa sasakyan. Gusto kong malaman mo kung aksidente nga ba talaga. Suriin mo ang lahat, ang sasakyan, ang driver, ang lahat ng posibleng koneksyon. Find out everything. As don't care what it costs. Matapos ang tawag, bumalik siya sa silid kung nasaan si Stella. Nakahiga na ito ng mahimbing, ang kulay ay medyo bumabalik na sa kanyang mga pisngi. Umupo siya sa tabi ng kama, hinawakan ang maliit na kamay nito. Parang isang panaginip. Isang masamang panaginip. Nakaupo si Vince sa loob ng kanyang kotse, nakaparada sa pinakamadilim na sulok ng parking lot ng ospital. Hindi niya binuksan ang ilaw. Hindi niya binuksan ang aircon. Ang tanging liwanag ay mula sa screen ng kanyang cellphone, at ang tanging tunog ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Sa screen, nakabukas ang isang email mula kay Miguel, ang investigador. Naglalaman ito ng mga litrato at isang maikling report. Mga litrato ng preno ng sasakyan, malinaw na sinabotahe. Isang wire na maingat na pinutol, hindi natural na napigtas. Isang bank statement. Isang malaking halaga ng pera na inilipat sa bank account ng driver, 2 araw bago ang i-aksidente. At ang pinakamatindi sa lahat, ang source ng pera. Isang account na nakarehistro sa ilalim ng isang foundation. Isang foundation na ang tanging signatory ay si Doña Esmeralda de Alegre. Nabitawan ni Vince ang kanyang cellphone. Tumama ito sa sahig ng kotse na may kasamang mahinang kalabog, ngunit hindi niya ito pinansin. Nakatitig lang siya sa kawalan, sa dilim sa kanyang harapan. Ang hangin sa loob ng sasakyan ay tila naubos. Hindi siya makahinga. Ang isip niya ay tumatangging tanggapin ang impormasyon, ngunit ang ebidensya ay malinaw na parang sikat ng araw. Hindi ito aksidente. Sinadya ito. At ang nag-utos ang sarili niyang ina. Ang kanyang ina ay sumubok na pumatay. Marahil hindi iyon ang plano. Marahil isang pananakot tilang, gaya ng sinabi sa report. Isang warning para kay Elena na umalis. Ngunit nagkamali ang kalkulasyon. Muntik nang mamatay ang sarili niyang apo. Muntik nang mamatay si Stella. Isang tunog ang kumawala mula sa lalamunan ni Vince, isang halo ng ungol at hikbi. Ang imahe ng kanyang ina, na dati ilarawan ng dignidad at pagmamahal, ay biglang nag-iba sa kanyang isipan. Naging isang halimaw. Isang taong kayang isakripisyo ang kaligtasan ng isang bata, para lang mapanatili ang kontrol at mapagtakpan ang mga kasinungalingan. Ang lahat ng galit niya kay Elena ay naglaho na parang bula. Napalitan ito ng isang matinding kirot ng pagsisisi. Isang alon ng pagkakasala na napakalaki at napakabigat, na halos ikalunod niya. 5 taon. 5 taon niyang pinaniwalaan ang kasinungalingan. 5 taon siyang naging bulag na sunod-sunuran. 5 taon niyang hinusgahan si Elena bilang isang babaeng mukhang pera, habang ang totoo, ito ay nagdurusa ng mag-isa. At siya? Ano siya? Isang duwag. Isang duwag na nagtago sa likod ng palda ng kanyang ina. Sa isang iglap ng galit at pagkasuklam sa sarili, malakas niyang sinuntok ang manibela. Ang sakit sa kanyang kamao ay walang-wala kumpara sa sakit na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Paulit-ulit niyang sinuntok ito, ang bawat suntok ay isang parusa sa sarili hanggang sa maramdaman na lang niya ang pamamanhid. Nang kumalma siya, iisa lang ang nasa isip niya. Kailangan niyang makita si Elena. Mabilis siyang bumalik sa ospital. Hinanap niya ito sa silid ni Stella, ngunit wala ito roon. Hinanap niya ito. Nakatayo si Elena sa gitna ng kapilya, ang mga salita ni Vince ay tila mga alinggaw-ngaw na nagpapagaling sa bawat sugat sa kanyang puso. Patawarin mo ako.
Hindi ko alam. Kasalanan ko ang lahat. Ang lalaking nasa harapan niya, na nakaluhod at umiiyak, ay hindi na ang sihi na amo niya. Hindi na rin siya ang Vince na duwag na nagpatalo sa ina. Ito ang Vince na minahal niya, ngayon ay basag, nagsisisi, ngunit sa wakas, ay nagising na. Ngunit ang sandali ng katahimikan ay biglang pinutol ng isang text message na natanggap ni Vince. Ang anunsyo ng engagement. Ang engranding press conference. Isang huling, desperadong galaw mula kay Doña Esmeralda para isalba ang kanyang mga kasinungalingan sa pamamagitan ng paglikha ng isang mas malaki pang kasinungalingan. Nakita ni Elena ang pagbabago sa mukha ni Vince. Ang pagsisisi ay napalitan ng isang bakal na determinasyon. Tumayo ito, ang mga mata ay may apoy na ngayon niya lang nakita. Tama na, sabi nito sa isang boses na kalmado, ngunit may nakatagong bigat. Tumingin ito sa kanya, hindi sa Yaya, kundi sa kanya, kay Elena. Kinuha nito ang kanyang kamay. Tapos na ang pagtatago, Elena. Tapos na ang paghihirap mo ng mag-isa. Vince, anong gagawin mo? Nanginginig na tanong ni Elena, ang takot ay muling gumapang sa kanyang dibdib. Ang ideya na harapin si Doña Esmeralda sa publiko ay nakakapanindig balahibo. Hinawakan ni Vince ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay, pinilit siyang tumingin ng diretso sa mga mata nito. Natin pagtatama nito. Anong gagawin natin? Hindi na kita iiwan ulit. Sabay nating haharapin to ngayon na. Ang bawat hakbang papasok sa marangyang hotel kung saan gaganapin ang press conference ay parang may bigat na 1,000 libra. Ang kamay ni Elena sa loob ng palad ni Vince ay malamig at pinagpapawisan. Nakasuot pa rin siya ng kanyang simpleng uniforme, ang sagisag ng kanyang pagiging hamak na Yaya, habang ang paligid niya ay puno ng mga taong nakabihis ng elegante. Bawat tingin sa kanya ay tila isang panghusga. Gusto niyang tumakbo, magtago, bumalik sa anino. Ngunit sa tuwing mararamdaman niya ang paghigpit ng hawak ni Vince, naaalala niya ang kanyang mga anak. Naaalala niya si Stella na nakahiga sa kama ng ospital. Naaalala niya ang 5 taon ng pagtitiis. Hindi na. Tama na. Nang marating nila ang bukana ng Grand Ballroom, ang mga tunog mula sa loob ay dumagundong. Ang mga flash ng kamera, ang mahinang bulungan ng daan-daang tao. Sa entablado, sa ilalim ng nakakasilaw na mga ilaw, nakatayo si Doña Esmeralda de Alegre. Perpekto ang kanyang ayos, ang kanyang postura ay nagpapakita ng kapangyarihan. Sa tabi niya ay si Beatrice Evie, na nakangiti ng matamis sa mga kamera. At kaya naman, buong puso kong ibinabahagi sa inyo ang masayang balita. Nagsasalita si Doña Esmeralda sa mikropono, ang boses ay puno ng peking init. Ang pagsasanib dibdib ng aking anak na si Vincent, at ang napakabait na si Beatrice Evie. Isang pagsasama na magpapatibay sa kinabukasan ng aming pamilya at magbibigay ng isang tunay na ina sa aking mga apo. Ito na ang hudyat. Huminga ng malalim si Vince, tumingin sa kanya at tumango. Sabay silang humakbang papasok sa ballroom. Ang epekto ay agaran. Ang mga ulo ay lumingon. Ang mga bulungan ay naging katahimikan. Ang mga flash ng kamera, na kanina ay nakatutok sa entablado, ay sabay-sabay na bumaling sa kanila. Isang alon ng liwanag ang sumalubong sa kanila, na halos ikasilaw ni Elena. Si Doña Esmeralda ay natigilan sa gitna ng kanyang pangungusap, ang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla, na mabilis na napalitan ng galit. Si Beatrice ay napanganga, ang matamis na ngiti ay naglaho. Walang pag-aalinlang ang naglakad si Vince, hila-hila si Elena, dire-diretso patungo sa entablado. Ang dagat ng mga reporter ay nahawi para bigyan sila ng daan. Naramdaman ni Elena ang daan-daang pares ng mga mata na nakatitig sa kanya, sa kanyang simpleng damit, sa kanyang magulong itsura. Ngunit nakatingin lang siya kay Vince, sa likod ng lalaking sa wakas ay piniling lumaban. Kinuha ni Vince ang isa pang mikropono mula sa mesa. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay nakakabingi. Magandang gabi sa inyong lahat, simula niya, ang boses ay matatag at malinaw, umaalingaw sa buong ballroom. Patawad sa pag-abala ko sa anunsyo ng aking ina, ngunit may ilang bagay na kailangan kong itama. Tumingin siya sa babaeng nakatayo sa tabi niya, at pagkatapos ay sa mga manonood. Ang babaeng ito na kasama ko, pagpapatuloy niya, ay hindi lang isang Yaya, gaya ng gusto nilang palabasin. Naramdaman ni Elena na huminto ang kanyang puso. Siya si Elena Reyes, deklara ni Vince.
Ang nag-iisa at tunay na pag-ibig ng buhay ko. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang maririnig mula sa mga manonood. Ngunit hindi pa tapos si Vince. At higit sa lahat, sabi niya, ang mga mata ay nakatitig ng diretsyo kay Doña Esmeralda, na ngayon ay namumutla na. Siya ang tunay na ina. Ang biological mother ng aking 5 anak na babae. Ang ballroom ay sumabog sa kaguluhan. Ngunit bago pa man makapag-react ang lahat, isang malaking screen sa likod ng entablado, na kanina ay nagpapakita ng mga larawan ni na Vince at Beatrice, ay biglang nag-iba. Lumitaw dito ang isang litrato, isang close-up ng isang preno ng kotse na may putol na wire. Sinundan ito ng isang kopya ng bank transfer, malinaw na nagpapakita ng pangalan ng foundation ni Doña Esmeralda. Ang aksidente, na halos ikamatay ng anak ko 2 araw na ang nakalipas ay hindi isang aksidente, sabi ni Vince, ang boses ay malamig na parang yelo. Ito ay isang pagtatangka na takutin at paalisin ang babaeng ito, ang ina ng mga anak ko, para lang mapanatili ang mga kasinungalingan ng aking pamilya. Lahat ng ebidensya ay naipadala na sa mga otoridad. Iyon na. Ang huling pako sa kabaong. Si Doña Esmeralda ay napaurong. Na para bang sinampal. Wala nang salitang lumabas sa kanyang bibig. Si Beatrice, sa sobrang kahihiyan, ay mabilis na tumalikod at halos patakbong umalis sa entablado. Ang mga reporter ay nagwala, sumisigaw ng mga tanong. Ngunit hindi sila pinansin ni Vince. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga kumikinang na ilaw at sumisigaw na mga boses, bumaling siya kay Elena. Ang buong mundo sa paligid nila ay tila naglaho. Tanging sila na lang dalawa ang naroroon. Kinuha ni Vince ang kamay ni Elena. Mula sa kanyang bulsa, may kinuha siyang isang bagay. Isang maliit na kahon. Binuksan niya ito, at sa loob ay isang simpleng singsing na may isang maliit na diamante. At doon, sa harap ng daan-daang tao na saksi sa pagbagsak ng isang imperyo ng kasinungalingan, lumuhod si Vince de Alegre sa harap ng kanyang yaya, ng kanyang nawawalang pag-ibig, ng ina ng kanyang mga anak. Elena Reyes, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig. Sa harap ng lahat ng saksi, papakasalan mo ba ako? Elena. Ang simoy ng hangin sa Laguna ay may dalang amoy ng sariwang damo at mga bulaklak ng sampagita. Ibang-iba ito sa hangin ng Maynila na amoy usok at pagmamadali. Dito sa maliit na hardin sa likod ng bahay ng kanyang mga yumaong magulang, nararamdaman ni Elena ang isang kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Ilang buwan na ang lumipas mula sa gabing iyon sa hotel, ang gabing nagpabago sa lahat. Ang eskandalo ay naging laman ng bawat balita sa loob ng maraming linggo. Si Doña Esmeralda, para maiwasan ang mas malaking kahihiyan at posibleng pagkakakulong, ay nawala sa mata ng publiko, sinasabing nagpapagamot sa ibang bansa. Ngunit alam ng lahat ang totoo, ang reyna ay tuluyan ng bumagsak. Ngayon, nakatayo si Elena sa ilalim ng isang arko na pinalamutyan ng mga puting bulaklak, suot ang isang simpleng puting bestida, hindi isang marangyang gown. Ito ang pinili niya. Isang seremonya na simple, pribado at totoo. Mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw niya ang kanyang 5 himala. Sina Stella, Luna, Lera, Tala at Aurora, suot ang magkakaparehong puting bestida na may mga korona ng maliliit na bulaklak sa kanilang mga ulo, ay masayang naghahabulan sa damuhan. Ang kanilang mga tawa ay musika sa kanyang pandinig. Sa wakas, malaya na silang tawagin siyang Kimama sa harap ng buong mundo. Sa tuwing maririnig niya ang salitang iyon mula sa kanila, parang may kung anong mainit na dumadaloy sa kanyang puso, pinupuno ang lahat ng mga puwang na iniwan ng maraming taon ng kalungkutan. Isang pamilyar na kamay ang humawak sa kanyang bewang. Ang lalim ng iniisip ng magiging asawa ko, bulong ni Vince sa kanyang tainga. Ngumiti si Elena at sumandal sa dibdib nito. Iniisip ko lang kung gaano kabilis magbago ang lahat. Hindi ito nagbago, mahal ko, sagot ni Vince, hinahaplos ang kanyang buhok. Bumalik lang ito sa kung ano ang dapat. Matagal na dapat itong nangyari. Mayroong bagong liwanag sa mga mata ni Vince ngayon. Ang bigat at kalungkutan ay napalitan ng isang gaan at determinasyon. Sa mga nagdaang buwan, nakita ni Elena kung paano nito sinubukang bumawi sa lahat ng nawalang panahon. Siya mismo ang nag-aasikaso sa mga bata, naghahatid sa eskwela, at nagbabasa ng mga kwento bago sila matulog.
Bawat kilos niya ay isang pagpapatunay na ang lalaking pinakasalan niya ngayon ay hindi na ang anino ng kanyang ina. Vince. Habang nakatayo si Vince sa harap ng maliit na grupo ng kanilang mga pinakamalapit na kaibigan at pamilya, pinanood niya si Elena na naglalakad palapit sa kanya, inaalalayan ng isang tiyuhin nito. Sa bawat hakbang ni Elena, tila bumabalik kay Vince ang mga alaala ng kanilang nakaraan, ang unang pagkikita, ang mga pangarap na sabay nilang binuo, ang sakit ng paghihiwalay, at ang milagro ng muling pagkikita. Ngayon, sa wakas, itatama na nila ang lahat. Nang marating ni Elena ang kanyang tabi, kinuha niya ang kamay nito. Mainit. Tutu. Handa ka na, tanong niya. Matagal na, sagot ni Elena, ang mga mata ay nagniningning sa mga luhang hindi na dahil sa sakit, kundi sa purong kaligayahan. Ang seremonya ay simple at taos-puso. Ang kanilang mga panata ay hindi mula sa isang libro, kundi mula sa kanilang mga puso. Elena, simula ni Vince, ang boses ay bahagyang nanginginig. Nawala ako ng matagal. Naging duwag ako, naging bulag. Patawad kung hinayaan kong saktan ka ng mundo. Simula sa araw na ito, pangako, ako na ang magiging iyong kalasag. Ako na ang magiging iyong pahinga. Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng taon na kinuha sa atin. Sa harap ng Diyos at ng ating mga anak, ipinapangako ko ang aking buong buhay sa iyo. Nang pagkakataon na ni Elena, huminga siya ng malalim. Vince, sa kabila ng lahat ng sakit, hindi nawala ang pag-ibig ko sa iyo. Nagtago lang ito, naghintay. Tinuruan mo akong umibig ulit, tinuruan mo akong magtiwala ulit. Tinatanggap kita, hindi lang bilang asawa ko, kundi bilang katuparan ng lahat ng dasal ko. Nang sabihin ng pari, "You may now kiss the bride," marahan niyang inangat ang belo ni Elena. At sa halik na iyon, lahat ng sakit ng nakaraan ay tila naghilom. Lahat ng takot ay naglaho. Habang nagdiriwang ang kanilang mga bisita, lumayo sila ng sandali. Umupo sila sa isang bench sa ilalim ng puno ng mangga, pinapanood ang kanilang mga anak na masayang kumakain ng cake. Isang kamag-anak ang lumapit sa kanila. "Vince, may balita," sabi nito ng pabulong. "Tumawag ang abogado ng mama mo. Tinanggap na niya ang settlement. Lahat ng ari-arian at kontrol sa kumpanya ay isinalin na sa iyo kapalit ng hindi pagsasampa ng kasong kriminal." Tumango lang si Vince. Wala na siyang naramdamang galit, awa na lang. Niyakap niya si Elena. Tapos na talaga ang lahat. Sa paglubog ng araw, ang buong pamilya ay nagtipon para sa isang litrato. Si Vince sa gitna, kalong si Aurora. Si Elena sa tabi niya, yakap si Stella at Luna. Sina Lyra at Tala ay nakatayo sa harap, magkahawak kamay. Habang kinukunan sila ng litratista, bumulong si Vince kay Elena. "Welcome home, mahal ko." Umiti si Elena, ang puso niya ay puno ng kaligayahang halos hindi na magkasya sa kanyang dibdib. Sumandal siya sa balikat ni Vince, tinitingnan ang 6 na pinakamahalagang tao sa buhay niya. "We are home," sagot niya. At sa pagkakataong iyon, alam niyang totoo ito. At dito nagtatapos ang kwento ni na Vince at Elena. Sa aming mga minamahal at walang sawang tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat pagpatak ng luha, sa bawat pagtibok ng puso, at sa bawat pagsubok na pinagdaanan ni na Elena at Vince. Ang pagsulat sa kanilang kwento ay isang paglalakbay na puno ng emosyon, isang paalala na ang bawat isa sa atin ay may daladalang kwento ng pag-ibig, sakripisyo, at pag-asa. Nais kong iwan sa inyo ang mensahe na ang tunay na pag-ibig ay may kakayahang paghilumin ang pinakamalalim na sugat at muling buuin ang mga bagay na akala natin ay tuluyan ng nasira. Ito ay isang pagpupugay sa walang kapantay na pagmamahal ng isang ina at sa katapangan na piliin ang pagpapatawad kaysa sa galit. Naway magsilbi itong inspirasyon na sa kabila ng pinakamadilim na kabanata ng ating buhay, laging may nakalaang bagong simula na puno ng liwanag. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong mga puso. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? Ano ang aral na inyong babaunin? Mangyaring iwanan ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section. Ang bawat isa sa mga ito ay mahalaga sa akin. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento, ito po ang inyong lingkod, laging nagpapasalamat.